Mga kwento ni Felmo. Tandang-tanda ko noon kung gaano kasaklap ang karanasan ko na ni ultimo katiting na pag-asa hindi ko naramdaman. Bagkus, walang ibang nasa isip ko kundi kamatayan. Kamatayan na hindi katanggap-tanggap. Kamatayan na siyang magbibigay sa mga kaanak ko ng higit na paghihinagpis. Kamatayang ramdam mo ang sakit na higit pa sa pinapatay. Kamatayan na wala kang kalaban-laban. At ito ay kinalalangkupan ng kulam. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tristan. Mapagpalang araw at gabi sa inyo, saan mang lupalop kayo naroroon. Isa ako sa mga tagat pagtupad ng batas. Pulis po ako. Matagal na panahon na ito. At kung hindi ako nagkakamali, nasa mga huling taon ng dekada 90 nangyari ito. Nakadistino ako sa lugar ng Guimaras. Ito ang pinakiusap ko sa nakakataas sa akin dahil nga dapat ay sa Mindoro ako noon. Sabi ko, hanggat maaari, sa malapit lang. Para malapit lamang din sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga magulang ko. Wala pa akong asawa noon. Binata. Ayokong lumayo sa mga magulang ko gawa ng bugtong na anak lamang ako. Pumayag naman, pero tawid pa rin sa dagat. Taga-Sipalay kasi ako, pero kahit papano ayos lang. Wala naman kasing ibang request sa mga malalapit sa amin noon. Bali kompleto na ang bawat istasyon. Depende kasi yan sa dami ng tao sa bawat bayan. Kumbaga, 1:100. O higit pa sa 100 ang kada pulis versus mga residente. Yan ay kung timbang lamang ang kapayapaan sa bawat lugar. Normal at napakapayapa ng Guimaras. May mga pangilan-ngilang mga bangayan, pero usapang kapitbahay lang. Kaya naman hindi ako na-stress noon. Bukod pa dyan, umaandar o gumagana ang kanilang mababang kapunungan at talagang nagiging matino ang lugar. Yung mababang kapunungan, ito yung mga tanod na labis na nirerespeto ng mga tao sa lugar. Ronda lang bilang attendance sa bawat jurisdiction. Tapos uuwi na sa istasyon pagkatapos nun. May isang pagkakataon na hindi ko inaasahan ng mga panahon na ito. Napadaan lamang ako noon sa isang nayon. Maliit lamang ito. Maneho ako noon ng isang patrol. May nakita akong nakatambay na isang dalaga sa isang waiting shed na gawa lamang sa kahoy. Maganda. Pero para bang balisa ang dalagang yon. Kung kaya naman huminto ako noon at nagtanong sa kung anong problema. Ayaw naman itong magsalita patungkol doon. Hanggang sa pag-angat na mukha ng babae, may nakita akong pasa. Alam ko ang pasang yon. At kung hindi ako nagkakamali, galing ito sa may sampal. Sabi ko sa kanya ay sabihin niya sa akin ang totoo para na rin makatulong ako. Tumayo ito. Kamuntikan pang mawalan ng balanse. Maputi na lamang at nasa luko kaagad ang katawan. Para bang mahihimatay na yon kung kaya naman inalalayan ko ito. Pinaupo ko ito pabalik. Doon niya sinabi sa akin na ginulpi umano siya ng kanyang kalaguyo. Katanan niya yon at gusto niyang iwan ito. Itong magandang dalaga ay pangalanan nating Jana.
Hindi lang pasa sa mukha ang nakita ko noon. Meron ding sa binte na para bang pinuwersa. May bakas pa nga ng dugo ang ilong. Sabi ko, pwede nating sampahan ng kaso. Tinanong ko pa kung saan banda ang bahay nito. Tinuro ng babae yon. Muli akong nagtanong kung itong kalaguyo o katanan niya, kasado ba sila? Sinisiguro ko lang para iwas sa masiselang gulo dahil usapang pamilya na ito. Ang sabi ng babae, katanan lamang umano. Dagdag pa niya, wala naman siyang gusto dito nung una. Hindi niya umano alam kung anong nakain niya at kung bakit siya sumama dito sa ikli ng panahon na pagkakakilala nila. Medyo naguguluhan ako. Anong klaseng relasyon ito? Tanong ko pa sa isip ko noon. Sumama ka agad dito. Tapos nakikita ko sa mukha niya na parang ayaw niya talaga. Pero bakit, di ba? Kung ang tao nakipagtanan, buo dapat ang pagmamahal niya kahit na anong mangyari. Kumbaga, sasaluhin niya ang magiging bunga. Tinalikuran niya ang magulang. Haharapin ang problema. Natanong ko pa ulit ang babae kung matagal na ba sila. Ay naman dito, mga 1 linggo pa lang. Kita niyo na, di ba? Parang may mali nun. Pinilit ka ba niya? Hinaras ka ba niya? Tanong ko, gawa ng yun yung iniisip ko na posibleng nangyari. Parang kidnap pa. Sabi niya naman ay hindi umano. Pero hindi niya maintindihan kung bakit siya kusang sumasama. Na para umano siyang ginagayuman nun. Hindi na ako nagsalita nun. Labas na kami sa usaping teorya. Alam naman natin na hindi tinatanggap ng batas ang gayuma. At isa pa, hindi ako naniniwala doon. Kung kaya ang ginawa ko ay pinuntahan ko na lamang ang bahay. Maliit lamang yon pero pulido. Tinawag ko kung may tao. At kung may tao ay gusto ko makausap. Lumabas doon ang isang patpating lalaki. Parang adik tingnan. Napakalamlam ng mga mata. Parang walang ligo. Sinipat ko ang loob ng bahay. Wala namang ibang tao maliban dito. Pangalanan natin itong Fernan. Sabi ko, sino ang nanakit doon sa babaeng nakatambay sa may kalsada? Nagkukunwari lamang ako noon, kahit alam kong ito naman ang itinutumbok noon ni Jana. Aminado din ako doon kasi nga wala namang ibang tao sa bahay. Doon pa lang, kung siya man, halatang hindi magkakagusto ang babae. Sobrang layo kong ipapares dahil maganda talaga si Jana eh. Hindi naman siya nagmamalabi Sir Seth pero pangit yung lalaki. Tinitigan niya lang ako. Hindi nagsalita. Tapos lumapit sa akin at akma akong tatapikin pero umatras ako nun. Tinapik ko ang kamay niya. Doon ko na sinabi na siya na ang lalaking nakapanakit doon sa babaeng nasa kalsada. Pwede ka bang sumama sa akin? Kung ano matong pinag-awayan yung dalawa ayusin natin doon sa istasyon. May dala ka bang papeles para isama ako? Kung may dala ka, sasama ako sa'yo pero kapag wala, hindi. Huwag mong aksayin yung oras ko Tignan mo yung tinatapakan mo. Nasa balkwarte kita at pwede kitang idemanda. Saka mo na lang ako dalhin kapag may dala ka ng dokumento. Di ba? May alam ang isang to sa batas. Napabilib ako noon. May karapatan naman siya. Wala akong nagawa noon kung hindi ang pasampahan ng kasong lalaki. Hindi caught in the act kaya lusot ito. Maliban na lamang kung naaktuhan ko ng mga panahon na yon.
Ayun na nga at bumalik ako ng istasyon kasama ang babae. Doon ko pinareklamo. Agad pinasampahan ng kaso. Nung may progreso na ay binalikan ko ang lalaking gumulpi kay Jana. Sabi ko pa nga ng mga panahon na yon, kukutusan ko talaga ito kapag pumalag. Yun nga lang, nang makarating ako sa bahay, wala si Fernando. Nagtanong ako kung nasaan ito. Nilapitan ko yung kapitbahay. Ayon sa kanya, hindi na daw umuuwi ang lalaki. Napamura na lamang ako nun. Umuusad nga ang kaso pero paano kung hindi na magpakita? E di pahirapan to. Lalo na't inako ko ang sitwasyon na ako ang hahawak doon. May kasama akong dalawa pa pero ang sabi ng mga ito, dapat daw ginulpi ko na lang nung unang bungad pa lang. Makakalusot naman daw ko kapag nakasuhan na. Mas papabor daw kasi sa akin ang husgado. Lalo na kapag napagtakpan ang panghihimasok ko. Sabi ko naman mali yun. Unahin namin yung tamang proseso. Bahala ng mahirapan. Total, trabaho naman namin yon. Itong si Jana ay paulit-ulit kong binibisita. Nasa kabilang bayan ito nakatira. Pero sakop pa rin ng Guimaras. Nagbabaka sakali ako at baka maaktuhan ko itong si Fernan. Imposible namang hindi bumisita yun, di ba? Habang tumatagal, napapalapit na rin ako sa babae. Hindi ko na iwasan na magkagusto. Kung kaya't mas lumalim ang pagmamalasakit ko noon. Naiisip ko pa nga na, bakit hindi ko ligawan ito? Hanggang sa isang pagkakataon noon, sinabi ni Jana na bumisita daw si Fernan. Pinapasama siya nito, pero ayaw niya. Hindi na din siya lumalapit, gawa ng baka may kung anong gawin nito at magayuma umano siya muli noon. Dagdag pa ni Jana, kapag hindi daw siya sumama, may mangyayari umano sa kapamilya niya. Bukod pa dyan, may mangyayari din sa akin na pakialamero daw. Napakunot ang mukha ko nun. Ang lakas ng loob ng hayop na to. May mangyayari daw sa akin. Ano siya? May superpowers? Sinabi ko kay Jana na ako na ang bahala. Poprotektahan ko siya kahit na anong mangyari. Hanggang sa nakapagdesisyon ako noon na doon na lang manatili sa bahay nila Jana. Nakiusap ako sa dalaga na kung ayos lang ba para mas masubaybayan ko siya. Package na lahat. Pagbabantay dala ng pangliligaw. Teknik kumbaga. Pumayag naman si Jana. Maging ang mga magulang nito ay sumang-ayon. May isang silid naman sila sa bandang likod ng bahay. At doon ako nanatili ng mga panahon na yon. Kumbaga, doon ako umuwi pagkatapos ng trabaho. Malaki ang bahay nila Jana. 2 palapag. Pang-ancestral house ang datingan. Tapos ayun na nga't may nakabukod na silid sa may likod. Ito sanang bodega pero nilinis yun at ginawang silid tulugan ko. Gusto din sana ng pamilya na doon na lang ako sa loob. Nakakahiya naman daw. Pero mas naiiya ako kaya pinili ko na lamang sa may bandang likuran. Makahoy sa likod at ang unahan nito ay merong ilog. Habang sa bulwagan naman ay may mga bahay na magkakasunod. Nagmistulan ng looban yung tahanan nila. Malayo kasi ito sa kalsada ng konti. Hindi ako natatakot sa pagbabanta ni Fernando mga panahon na ito. Katunayan, naiisip ko noon na sa oras na magpakita ito, gugulpihin ko bago pa ihatid sa may istasyon. Mga 2 linggo sa pananatili ko, mas lumalim ang ugnayan namin Jana. Napagkakamalan nga ng mga magulang nito na magkasintahan kami, maging yung kapatid niyang lalaki. Umiiling naman ako. Sabi ko hindi.
Tsaka imposibleng magkagusto sa akin itong si Jana. Gawa ng hindi naman ako kagwapuhan. Isang gabi, habang nasa kailaliman ng mahimbing na tulog, nagising ako noon sa sobrang sakit ng tiyan ko. Yung tipong parang may kung anong gumagalaw. Yung nilulubag yung bituka. Basta, tumitigas ang tiyan ko at doon susumpong ang napakasakit na wari tinutusok. Paulit-ulit ako noong nagbabanyo, pero walang lumalabas. Para bang mahihimatay na ako ng mga panahon na yon. Ang mga oras na yon ay 10:00 ng gabi. Ginising ko si Jana. Nagbukas kasi ang ilaw sa silid tulugan nito. Nakabungad siya sa akin sa itaas ng bahay. Nakita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Tinawag ako at ang sabi nito ay may problema ba umano ako noon. Dinig niya kasi umano ang pagdaing ko. Sinabi kong ayos lamang ako. Natisod lamang sa may pintuan. Buong magdamag akong namimilipit sa sakit, Sir Seth. Sumikat na lang ang araw noon. Hindi pa rin nawawala ang sakit. Pero kahit papano, parang nasanay na rin ako. Gawa ng walang putol yon. Naiinda ko na. Nadala ko ito sa trabaho pero sinabi ko sa kaibigan ko na pangalanan nating PO1 Lito na masama ang pakiramdam ko noon. Nga pala, ito ang mga kasama ko sa pagsubaybay sa kaso ni Jana at yung matandang may mataas na ranggo sa amin na pangalanan nating Danilo. Kasundo ko sila. Kapwa sila galante. Ganun naman yung mga kapulisan, di ba? Pinagpahinga ako ni Lito. Sabi niya, ang attendance ko daw sa jurisdiction ko, siya nang bahala. Doon na lang daw ako sa may istasyon magpahinga noon. Pagsapit ng tanghali, nawala ang pananakit. Labis akong nagtaka noon kung kailan pa balak kong magpa-check up noon sa isang doktor. Saka naman ito nawala. Pero naroroon pa rin ang puyat ko. Nang makauwi na ako, maaga akong nagpahinga. Kumain na ako sa labas noon. Hindi ko na inantay ang hapunan nila Jana. Pagsapit ulit ng 10:00 ng gabi, muli na namang sumakit ang tiyan ko, pero sa mga sandaling yon, mas malala na ito kesa nung una. Namamanhid na ang mga paa ko noon. Hindi na ako halos makatayo. Doon na ako humingi ng saklolo. Kaagad namang bumungad sa akin si Jana at sabi niya siya lang daw at ako ang nasa bahay. Ang pamilya niya ay nagpunta sa kasal ng pinsan niya sa kabilang bayan. Sabi ko sa kanya ay masakit ang tiyan ko, na parang nanlalamig ako noon. Pagkapa niya sa akin ay sobrang taas umano ng lagnat ko. Dali-dali niya akong inasikaso. Pinainom ng mga gamot. Pero hindi nawala ang lagnat ko at sakit sa tiyan. Sabi ni Jana ay dadalhin niya umano ako sa ospital. Pumayag naman ako noon. Madaling araw yon. Wala pang doktor. Kaya inantay pa talaga namin na dumating ito. Habang nangyayari yun ay para na akong mamamatay. Mga 7:00 siguro noon, nawala yung lagnat ko. Nawala din yung sakit ng tiyan ko. Pagsuri sa akin, ang nakapagtataka, wala umanong problema sa sistema ng katawan ko. Ultimong sa dumi ko noon, hindi ito yung tipong nasiraan ng tiyan. Pinauwi ako at sinabihan akong bumalik na lamang kapag nangyari ulit yon. Ang sabi ko, doon na lang ako sa ospital dahil alam ko sa sarili ko na uulit at uulit-ulit ang sakit ng tiyan ko na yon. Hindi pumayag ang doktor
Malusog naman umano ako. Wala akong nagawa noon kung hindi ang umuwi na lamang. Pagkarating namin sa bahay nila Jana, wala pa mga magulang at kapatid niya. Si Jana lang ang katuwang ko na para ko na siyang asawa. Nawala ang pananakit ng tiyan ko pero hindi ako halos makagalaw sa sobrang pagod. 2 gabing pagpupuyat at pagdurusa yon. At walang matibay na lalaki ang makakatagal sa ganung tagpo. Nahihiya pa ako ng gawa ng inasikaso talaga ako ni Jana. Pinakain, pinahira ng katawan, tapos laging kinukonsulta. Ang sabi pa niya, lalapit daw siya sa isang albularyo. May kilalang albularyo doon at ito ang nilapitan niya noong nakauwi na ito matapos makawala sa mga kamay ni Fernan. Gayuma nga daw ang nangyari sa kanya. Pangalanan natin ang albularyong tinutukoy ni Jana na Mang Sael. Sabi sa akin ni Mang Sael, magaling namang kukulam daw ang gumayuma sa akin. Gusto ko namang sabihin sa iyong lahat, kaso sabi mo hindi ka naniniwala sa mga kababalagan. Natatandaan mo ba yung pagbabanta ni Fernan? Baka kinukulam ka. Kulam? Oo, Tristan. Ipapatingin kita sa albularyo ha. Hindi na pangkaraniwan yung mga nangyayari sa'yo eh. Baka kulam na yan eh. Ang sagot ko kay Jana, oobserbahan ko muna. Gawa ng nagdududa talaga ako dyan sa mga faith healer na yan. Sa mga albularyo at yung mga tinatawag na kakatuwang bagay. Ayon naman kay Jana, ako umano ang bahala. Maghudyat lamang umano ako kung kailan. Mga bandang 7:00 ng gabi nun, bigla akong nilamig. Sobrang sakit ng mga bahagi ng katawan ko. Yung tipong para akong binugbog. Ganun na ganun. Lalo na kapag gumagalaw ako, nararamdaman ko noon ang matinding pananakit ng mga kasukasuan ko. Sa batok, sa balakang, sa bewang, sa binti, sa paa, leeg, at halos kabuuan ng katawan ko. Nagkataon pang umalis si Jana. Hindi ko alam kung saan pumunta. Dahil pagtawag ko sa kanya, walang sumasagot. Hanggang sa bigla na lamang akong napasukan nun. Ang sinuka ko ay kumpul ng dugo. Yung paningin ko, nagpapatay sindi na. Kada sumpong ko ng suka, sumasakit ang ulo ko na para bang mabibiyak. Napapaiyak na lamang ako nun. Sabi ko sa sarili ko, mamamatay na ako. Lalo na't naghahabol na ako ng paghinga. Nakakaramdam din ako ng pag-uhaw. Ito kasing pagka-uhaw at pagpapatay sindi ng paningin, Sir Seth. Indikasyon ito na malapit ng malagutan ng hininga ang isang tao. Lalo na't patuloy ako sa pagsusuka ng dugo. Malat na malat ang lalamunan ko pero paulit-ulit pa rin akong sumusuka ng dugo nun. Kasabay naman ito, bigla na lamang lumagas ang buhok ko. Gulat na gulat ako nun. Pagkahawak ko kasi sa ulo ko, dahil sa sobrang sakit na nito, nabubunot ang buhok ko ng ganun kadali lang. Kitang-kita ko ito sa kamay ko. Inabot ko noon ang salamin ng motor na kinuha ko sa may istasyon. Nanalamin ako at nakita ko ang mga mata kong nagkukulay dugo na. Wala na akong naiisip noong iba kung hindi mamamatay na talaga ako nun. Pinilit kong tumayo pero nawalan ako ng balanse. Natumba ako sa may pintuan. Naumpog pa ang ulo ko. Isipin nyo, hindi ko ramdam ang sakit ng pagkaumpog na yon. Mas nararamdaman ko ang sakit sa katawan ko. . Hanggang sa unti-unti na akong nahihirapang huminga.
Yung pagkabog ng puso ko, dinig na dinig ko at pahina ng pahina yon. Pumapasok na sa akin yung halusinasyon, yung tipong delusyon at nakikita ko ang mga magulang ko sa harapan ko. Napapaiyak na ako noon. Tinawag ko ang Panginoon. Sabi ko, tulungan niya ako. Hanggang sa ang huling naalala ko, naputol na ng tuluyan ng paghinga ko. Na-blackout ako. Nanilim ang paningin ko. Kung tutuusin, nakaranas ako ng tinatawag na kamatayan. Totoo ito, at ito ay ayon na din sa albularyong si Mang Sael. Naisalba ako. Naabutan daw nila akong wala ng malay. Kung natagalan pa umano na mga ilang minuto, hindi na ako makakabalik pa. Yung pag-alis pala ni Jana ay ang pagpunta na yon sa albularyo. Ayon kay Mang Sael, patay na ako at naisalba pa sa pamamagitan ng orasyon. Wala na umano akong pulso nun. Siguro daw, tinulungan pa rin ako ng Panginoon. May tarak umano sa dibdib ko na isang kutsilyo. Espiritual na pamamaraan ng isang malakas na mangkukulam. At hindi ko umano makikita yon maliban na lamang sa kanya. Tinanggal umano niya ang tinatawag na poder sa akin at kaagad inihipan ang mukha ko noon. Sa kabutihang palad, huminga umano ako pagkatapos nito. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, tulog ako ng 2 araw. Nag-iiyak nga daw itong si Jana. Baka daw nakoma na ako. Pero ayon kay Mang Sael ay hindi daw nakoma. Nagpapahinga daw ang katawan ko sa mahabang pagdudusa. Hindi pa raw naaalis ang kulam. Kailangan ko daw magpalakas noon para maggamit niya ang katawan ko sa pagpuksa ng salarin. Nagagawa niya namang pigilan ng kulam sa bawat sandaling pinapatamaan ako noon. Pero hindi ibig sabihin na ligtas ako. Hanggat naroroon daw siya, kaya niyang harangan ng kulam. Pero dapat umanong makabalik ang lakas ko noon. Ayaw kong maniwala sa totoo lang. Pero paanong nangyari yon? Profesional ako. Pero paano nga nangyari yon? Hindi naman pwedeng hindi talaga ako nakaranas ng pagkamatay. Dahil alam ko na talaga noon na huling salita na lamang yung paghingi ko ng tulong sa Panginoon. Alam ko na mga huling sandali na yun ang buhay ko. Bagay na masasabi kong bumaliktad bigla ang pananaw ko. Hindi ko niloloko ang sarili ko. Lubos akong naniwala. Sinunod ko ang mga payo ni Mang Sael. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Isipin niyo, siya yung sumalba sa buhay ko. Tapos, may gabay umano yun ng Panginoon. Walang patid ang pag-aasikaso ni Jana sa akin. Hindi niya ako pinapabayaang kumilos sa bahay mag-isa. Gusto niyang utusan ko lamang siya at gagawin niya ang lahat para sa akin noon. Maging ang mga magulang ni Jana ay tumulong na rin. Binibisita ko nila Lito at Danilo noon. Pinaintindi ko sa kanilang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na maniniwala pala si P.O. Lito sa mga kababalagan. Siya na ang bahala umano. Siya ang pansamantalang papalit sa akin sa jurisdiction ko kahit may sarili siyang sinasakupang jurisdiction. Ang pinalabas lamang nitong dahilan sa pagliban ko ay nagkaroon ako ng alta presyon at nagpapahinga. Bali nagpasa na lamang ako ng medical certificate noon. Araw-araw bumibisita si Mang Sael. Samantalang si Jana naman, gabi-gabi kong katabi sa pagtulog. Nasa iisang higaan lamang kami. Walang mali siya. Para bang gustong-gusto niya ako. Ramdam ko yon dahil kung hindi pa, aasikawsawin ba ako nito na higit pata sa isang asawa? Ako naman noon ay parang ginanahan. Yung salitang Bisaya ba na nigara?
Nagkukunwari ako nung mahina pa ako kahit malakas na. Kinikilabutan ako noon sa tuwing nasa mahimbing na pagkatulog na si Jana. Kapag inakap ko yun talagang parang pwede. Niyayakap niya nga ako eh. Hindi ko alam kung nagtutulog-tulugan lang basta gumagala ang malaya niyang kamay at hinahayaan ko lang. Yung mga magulang niya naman ay walang reklamo na mga panahon na yon. Sila pang nag-utos na tabihan at samahan ako. Maging yung kapatid niya. Ayaw nitong nalalayo sa akin si Jana. Sabi ko sa isip ko, ito na siguro yung regalo sa akin sa mahabang pagdudusa. Buwis buhay, pero may magandang resulta. Yun lang ang namumutawi sa isipan ko. Wala pa akong one step sa panliligaw nun. Pero para bang naka-second base na ako. Ilang araw nun, sinabi na ni Mang Sael na ihanda ko na daw ang sarili ko. Gagamitin niya na umano ang katawan ko. Matapos niyang makapaghanda din sa kanyang proseso. Malakas namang kukulam umano ang kalaban at kailangan niyang malamangan yon. Sabi nito, malakas na ako. Salamat sa tulong niya, kay Jana at sa pamilya ng dalaga. Tumangulang ang matanda. Tapos ang sabi ay babalik na lamang daw siya. Kung makakapasok na ako sa trabaho ay pwede. Tutal ay dala ko naman ang bakod niya umano. Oras yung bakod yun kung hindi ako nagkakamali. Bali ayun nga, nagtrabaho ako. Pero nang umuwi ako pasado 6:00 noon, nakita ko itong si Fernan. Doon mismo sa harap ng bahay nila Jana. Dahil sa inis ko, tumakbo ako ng mabilis at talagang sinunggaban ko yon. Nakatikim yun ng ilang mga suntok. Kamuntikan ko pang mabaril pero mabilis na nakatakbo. Papatayin ko na eh. Sobrang init talaga ng ulo ko nun. Nagsisisigaw pa nga si Jana na wag at baka makulong ako. Hinabol ko kung saan ito nagpunta. Tinawagan ko pa ang mga katropa kong pulis nun. Mabilis silang rumusponde. Maging sila noon ay balak na lang patayin. Alam kasi ng mga katropa ko ang nangyari sa akin, maliban na lang sa hepe. Sa kasamaang palad, hindi na namin nakita yon. Para bang may sapagkademonyo ang hayop. Nagtanong ako kung anong sinadya ng hayop na yun sa lugar. Ayon naman kay Jana, nagbabanta ulit. Uubusin niya raw ang pamilya nila kapag hindi sumama ang dalaga. Hindi ko na sinabihang idemanda. Kukumprontahin ko ito at talagang papatayin. Kako, bahala na. Pinagtangkaan niya ang buhay ko. Dapat pati ako ay magkaroon ng hustisya. Kamay na bakal ang gagamitin ko ng mga panahon na yon. Sa gabi ding yon, tuon na ako sumailalim sa pamamaraan ni Mang Sael. Si P.O. Lito ay naroroon din. Nasaksihan niya ang lahat. Pinaupo lamang ako noon ni Mang Sael sa higaan. Pinapikit ang mga mata at sinabing, sundin mo yung mga bibig kasing ko ha. Makinig ka sa mga sasabihin ko. Ituon mo ang atensyon mo sa boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi ako nagsalita. Nagsimula na siyang magdasal. Basta't panalangin yun pero sa pamamaraan ni Mang Sael. May sinabi siyang hindi ko maintindihan hanggang sa pagbuka ko ng mga mata ko. Ang sabi nito, tapos na umano ang lahat. Napakunot ang mukha ko noon. Ganun lang kadali. Nagtanong talaga ako sa kung anong mga nangyari noon. Mga nasa 1.5 oras nakasapi sa iyo si Fernan. Kinausap ko pero lumalaban. Hindi ko siya kayang mapuksa. May malakas siyang harang pero natuntun ko kung nasaan siya naroroon. Takang-taka ko noon. Kalahating oras samantalang saglit lang naman yon.
Pinatotohanan naman ito ni Lito. Totoo umano ang salaysay ng albularyo. Habang nagsasalita daw ito kanina, bigla na lang bumagsak ang ulo ko. Tapos ay ibang tono na ang pananalita ko. Nang iangat ko ang paningin ko noon. Dagdag pa ni Mang Lito, nakipaglaban daw si Mang Sael sa mangkukulam. Pinatingin pa niya sa akin yung orason. Malalim na gabi na. Tama at umusog ang oras na parabang wala lang. Doon ko napagtanto na yung mga ginagamot nga ng mga albularyo sa pamamagitan ng paraan na yon, parang wala lang pala yun sa biktima. Kumbaga, kung kailan ako pumikit ay hindi ko na alam ang nangyayari at pagbuka ng mata ko, tapos na. Medyo nauuhaw nga lang ako noon kaya humingi ako ng tubig. Nakita ko pang sahig na may nagkalat na suka noon. Sabi ni Mang Sael ay galing umano sa akin ito. Tama daw yun ang tinatawag niyang tigalpo sa kalaban. At syempre, dahil nasa katawan ko si Fernan, may reaksyon ito. Susuka daw ako noon pero hindi ko ito namamalayan. Pero ayon kay Mang Sael, kung mahina umano ang katawan ko talagang magkakaroon ito ng mas malubhang pinsala. Na siya namang mararamdaman ko pagkatapos ng prosesong yon. Sa mga sandaling yon ay sinabi din sa akin ni Mang Sael na pupunta namin si Fernan. Siya na umano ang gigiya para matuntun kung saan banda. Alam niya kung saang direksyon yon. Walang ano-anong nagsabi ako kay Lito. Isasama ko siya. Tumango ito at sinabi pang kapag natagpuan daw namin, papatay niya na umano yon. Hindi ko alam kung bakit pero naisip ko pa rin ang batas, Sir Seth. Sinabi ko na lamang na huhulihin lang namin. Total ay nasampahan na naman ito ng kaso. May warrant na nga yun. Ay na nga. Sa gabi ding yun ay kumilos na kami. Dala ko noon ang baril ko. Kung sakaling may agresyon papuputukan ko talaga pero kapag wala naman, huhulihin. Tapos kukutusan ng kukutusan hanggang sa magkabukol-bukol yung ulo niya. Sa kabilang bayan ito, narating namin yung pinupuslitan niya. Hindi kami pumasok sa bahay. Tinatawag lamang namin ito sa labas. Yun nga lang, iba ang bumungad. Babaeng matanda. Tapos isa pang babaeng parang kaidaran ko lang. Wika pa ng matanda ay sino ba daw ang hinahanap namin noon. Si Fernan po. Ayon po sa impormasyon, nandyan siya. Mawalang galang na po pero kapag hindi lumabas ay mapipilitan kaming pasukin yung bahay niyo. Ano ka mo? Fernan? Sinong Fernan? Wala naman kaming kasamang Fernan. Napatingin ako noon kay Mang Sael. Ang sabi ng albularyo, hindi siya nagkakamali. Naroroon si Fernan. Nagdadalawang isip ako noon. Oo't may dala kaming dokumento pero warrant of arrest lamang ito. Mabuti sana kung totoo talaga na naroroon dahil lusot kami. Pero kung paano kung wala? Lagot pag nagkaganon. Lalo na kapag marunong sa batas ang nakatira sa bahay. Pero iginiit ni Mang Sael na naroroon talaga itong si Fernan. Kinalabit ako ni PO1 Lito. Ang sabi ay puwersahin daw namin at tanggapin ang lahat sa oras na sumablay. Napamura na ako noon. Muli kong tinawag ito pero paulit-ulit na tumatanggi ang matandang babae. Hanggang sa napansin kong parang malikot ang mga mata ng dalaga. Yung tipong kahina-hinala at panay sipat sa isang kamalig sa gilid ng kanilang bahay. Tawagin mo Lito. Iikot lang ako. Huwika ako noon. Umatras ako ng pakunwari. Mabilis na naglakad sa madilim na bahagi. Nakaatang na ang baril ko noon. Hanggang sa makarating ako sa gilid ng kamalig. Narinig ko na may kumakagaskas sa loob na parabang may tao.
Walang ano-anong sinipa ko ang pinto sabay handa sa baril ko. Naroroon si Fernan. Tinutukan ko ito ng baril at hindi yun gumagalaw. Nang akma ko ng lalapitan, mabilis itong kumilos at binangga ang dingding na pawid, dahilan para nakalabas ito ron. Nakapagpaputok ako ng baril pero sa itaas banda. Kumbaga warning fire. Tapos sigaw ng, "Tumigil ka! Inaaresto kita!" Hindi tumigil si Fernan. Tumakbo tapos nakipaghabulan ako. Nakasunod naman sa akin itong si Lito. Dapat pala, pinaputukan ko na lamang sa paa para hindi makatakbo yon. Napakaliksi pa naman. Alam na alam kung saan pupunta. Dinala ba naman kami doon sa halos hindi na ako makapasok. Bakawan yun. Napakaraming tinik. May mga aroma na tanim. Nagkasugat-sugat ako noon. Parang may saaswang pa nga itong si Fernan sa bilis noon. Hanggang sa na-corner namin ito. Doon mismo malapit sa isang pangpang. Wala na siyang matakbuhan noon. Sinabi ko talaga na ang sunod na ipapaputok ko, sa kanya na patungo ang bala. Wag na wag siyang gagawa ng kilos na hindi ko magugustuhan. Ipinaunawa ko sa kanya ang proseso, ang pag-aaresto at karapatan niya. Pero sa kabila ng mga sinabi kong yon, pinagtawanan ako. Ayon kay Fernan, paputukan numano kung paputukan. Tingnan numano namin kung kanino tatama ang bala. Nagulat ako nun. Napakakampante ng pagkakasabi niya. Maya-maya ay dumating si Mang Sael. Lumapit sa amin ito. Sabi ko kay Mang Sael ay hinahamon kami na paputukan umano si Fernan. Nagulat ako sa naging sagot ng matanda. Wala umanong silbi ang baril sa isang katulad ni Fernan. Ang kakayanan umano nito sa pangkukulam ay nabibilang sa mataas na antas ng karunungan na gumagamit na ng alagad ng dilim. Kaya't anumang pagbabanta nito, posible umanong mangyari yon. Kinilabutan ako. Maging si Lito ay nakita ko ang pagiging aligaga niya. Ewan ko lang pero ang totoo, matapos makapagsalita nitong si Fernan na hinahamon niya kaming magpaputok, para bang may humaplos na hangin sa balat ko na siyang dahilan para magtayuan ang mga balahibo ko at kabahan. Maghintay kayo sa hudyat ko bago pa kayo kumilos, wika ni Mang Sael nun. Hindi naman ako nagsalita nun. Umabante ng lakad ang matanda at kitang-kita kong nakikipagtitigan ito kay Fernan. May banaag sa lugar. May poste na may ilaw. Bagamat distansya pero detalyado sa paningin ko, itong kabuang pagkatao o itsura ni Fernan. Noong mga ilang distansya na lamang mula sa kinatatayuan ni Fernan si Mang Sael, huminto ito at nagsalita. Pero iba ang lingwaheng gamit niya. Habang nangyayari naman yon ay inaangat ni Fernan ang kanyang kamay na wari ba'y nagkukumpas. Yung napapanood ko na palabas na parang mga magician. Ganon na ganon. Bigla na lang lumamig ang lugar. Damang-dama ko yun na nanonood sa kalamnan ko. Maliban pa dyan ay nahihirapan akong huminga nun. Yung tipong para akong sinasakal. Hindi naman siguro guni-guni yun dahil maging si PO1 Lito, nakita kong napayakap sa sarili. Hanggang sa umabante na ng lakad itong si Mang Sael. At nung isang di pa na lamang ata ang layo ay sumigaw ito at sinabing, "Ngayon na! Kilos na!" Walang ano-anong sumunod kagad kami ni Lito. Nang makalapit ako ay sinipa ko si Fernan. Dahilan namang nawalan ito ng balanse at natumba sa lupa. Ito namang si Lito. Pinilipit ang kamay ni Fernan. Pinusasan. Isinampal ko sa mukha nito ang warrant. Minura kong yawa siya.
huli siya ngayon. Muli kong sinabi ang proseso ng pag-aaresto at karapatan niya. Aalis na sana kami noon dala si Fernan. Pero biglang nagsalita itong si Mang Sael. Kailangan niya raw mabasag ang tangan nito at karunungan bago pa makulong. Lumapit ang matanda. Nakapagtatakang hindi nakakagalaw si Fernan. Yung tipong napakatigas niya. Tinapik niya ng ilang beses ito sa balikat ni Mang Sael. Hinipan sa mukha nun. Pagkatapos gawin ni Mang Sael yon, bigla na lang nawala ang angas nitong si Fernan. Umiyak yon. Sabi ay wag daw gagalawin ang kanyang karunungan. Naguguluhan ako kasi nga wala akong naintindihan sa pag-uusap ng dalawa. Ang alam ko lang ay inihipan ni Mang Sael ang kanyang daliri sabay duro nito sa noo ni Fernan. Nakalapat ang daliri sa noo. Kumumpas ito na wari ba'y gumuguhit ng hugis krus. Tapos ng kapilyuhan mo. Serbisyo na ngayon ang gagampanan mo sa loob ng kulungan. Tristan, baka gusto mo makaganti. Sapakin mo, gulpin. Kung hindi ka makontento ay putulan mo ng kamay. Napangisi ako sa sinabi ni Mang Sael noon. Habang si Lito naman, ang sabi ay siya na lamang ang gagawa. Wag, sapat na yung makulong yan. Tara na. Sambit ko. Naipakulong nga itong si Fernan. Serious physical injury at kidnapping ang nakasampa sa kanya. Ayun na nga, naging masaya si Jana nang umuwi ako at nalaman niya ang lahat. Napayakap ito. Nahalikan talaga ako. Hindi pa sa pisngi yun. Alam niyo na kung saan. Yun ang simula ng magandang kinabukasan ko. Nagtuloy-tuloy na kasi yun at doon na ako pumuslit talaga at naging kapamilya. Sa madaling salita ay naging kami. Nagpakasal at nagkaroon ng malulusog na supling. Pero minsan, sa tuwing nakikita ko ang asawa ko, hindi maiwasang sumagi sa isip ko ang nangyari sa akin noon. Na dumaan ako sa sobrang saklap na sitwasyon. Nakamuntikan ko ng ikamatay.